Hello, magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi sa Aries, Leo, Sagittarius, Lola Baby. Nagpapakilala po. Isa lang po like, subscribe, and share. Salamat po na marami sa inyong dasal. Naoperahan po ako na maluwalhati. Okay. Walang isa. Hindi ko po kayo lahat na zodiac sign mabibigyan ng reading, ha? Gusto ko lang kahit papaano makapagbigay ako ng reading sa araw-araw habang nagpapahinga. Simulan na po natin, ha? So tingnan natin po yung inyong tinatawag na the past, the present, and the future. Okay? So let's see. Okay, ano po ang inyong the past? Okay? Let's see your past. This is general po, ha? Hindi po ito personal. Salamat po ng marami. Your first card, yan, ha? So naririto yung tinatawag your past lives, yan, ha? Sa nakalipas ninyo. It seems kayo is it's yung tinatawag na glory years, di ba? Glory years. Yung kasikatan, di ba, sa inyong career, sa inyong hanap buhay, sa inyong relationship sa mga tao, sa mga friends, very, very active kayo from the past ang nakikita dito. It's like all the spotlights, di ba? Lahat ng pagpuri, yan. Kung ano man na inyong mga naging career, profession, trabaho. It's like kayo is from the past, marami kayong mga paghanga, di ba, na natanggap. Papuri, yan. Okay? Be it to your family, your sabi na nating friends, di ba, sa career ninyo. Yan, ha? So napakaganda po na nangyari sa inyo from the past, di ba? So nakikita dito, siguro kaya kayo sikat from the past, yan, oh. Kasi very, very giving kayo. Yan, na. Kumbaga dito, maari ito, it has something to do about your profession, your career sa trabaho ninyo. It's like marami kayong mga natulungan tao, marami kayong nagawa ng pabor, di ba? Yan. Maaring dito yung tinatawag na kayo ang nag-take over, di ba? Halimbawa ng katungkulan ng iba. Yan, ha? Ito, yan, ha? So, marami kayong karangalang ginawa from the past. Marami kayong achievements na nakita ko ginawa nyo from the past, di ba? So, it's like meron dito, yan, ha? From the past is, yan, kita ninyo. Yan, meron taong maitim, di ba? Ibig sabihin nito, wala na siya sa buhay ninyo, okay? So, maaaring sabihin na natin ito'y asawa mo, baka yumaon na. Magulang mo, yumaon na. Maaaring anak mo, kapatid mo, may mga yumaon na sa buhay ninyo. From the past ang nakikita ko. So, ibig sabihin nito, yung mga, kung sino man ito mga tinutulungan ninyo, siya na lang ang kasama ninyo from the past. So, from the past, maraming mga tao ang nawala na rin sa buhay ninyo. Okay? So, titingnan natin ang inyong tinatawag na present. Okay? Yan. Para sa mga Aries, Leo, and Sagittarius, di ba? Siguro baka ang asawa ninyo kaya dito, di ba? It's like iniwan na niya sa inyo itong tinatawag na responsibilities, di ba? Yan. It's like wala na siya sa buhay mo. It's like ikaw na ang magpatuloy. It's like tinatawag ibinigay na sa iyo ang halimbawa sabihin kapangyarihan para dito sa bahay, di ba? O sa negosyo o sa pagpapaaral ng mga anak mo, di ba? Yan. Either ito is mga yumao or tinatawag mga hiwalay na basta sila'y umalis na sa buhay ninyo. It's like dito nakikita, wala na sila, di ba? Sa tinatawag na the moon. So, ibig sabihin nito, your past is masasabi namang it's about glory, mga pinagsamahan, masasayang araw ninyo, masayang buhay dahil narito ang star. Okay, so ibig sabihin nitong the moon, yung tinatawag na nawala na. Okay, nawala na yung tinatawag mga tao nagpapasaya sa buhay ninyo. Let's see your present energy. Okay.
So for some of you, narito kayo sa posisyon, di ba? Either kayo ang nagsisilbi, bawa may mga pinagsisilbihan kayong mga anak, kapatid, di ba? Or kayo na ngayon ang pinagsisilbihan, okay? Maaring for some of you, ibig sabihin nito yung tinatawag na maaring ikaw ito na pinagsisilbihan. Whatever your case is, dito sa tinatawag na the 9 of Cups, di ba? Maaring for some of you is tinatawag na naka-confine, maaring naka-confine kayo. Kung sino man ito, either ikaw itong sinisilbihan or ikaw itong nagsisilbi. Di ba? Meron ditong tao na, let's say sabi natin may sakit, not capable to do a thing. So pinagsisilbihan na siya, di ba? Yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag na the 9 of Cups, di ba? May mga pinagsisilbihan. Yan ha. A family. Or baka naman ito yung tinatawag trabaho ninyo. Maaring OFW kayo, di ba? Nagsisilbi. Nagsisilbi kayo sa pamilya. Maybe you work as a nanny or a sitter sa matatanda. Di ba? Yan. So yan lang po ha. It's like meron dito mga pinagsisilbihang may sakit. So meron dito tinatawag na the 7 of Cups. Yan ha. Kung ano man itong the 7 of Cups na ito. Yan ha. It's like meron ditong gusto niyang alam mo gayong kamkamin, di ba? It's like your position. Gusto niyang kamkamin ng iyong posisyon, di ba? Gusto niya siya mag-take over ng iyong posisyon. Okay? So, nakikita ko dito yung somebody. Yan. Maring kayo ang pinagsisilbihan dito or baka kayo ang nagsisilbi. Baka it has something to do about your position. So, pinag-uusapan natin is your present. Okay? Pero nakikita dito, gusto nilang agawin ang iyong posisyon. Okay? Staat in je ogen. Weet het? Ha? Dat in de ogen. Oh. Je vergeet het. Dani. So, narito yung tinatawag na the 6 of Pentacles. Di ba? Okay? Ano itong tinatawag na the 6 of Pentacles? It's about your abundance. It's about your blessings. So, nakita ko ngayon sa inyo ngayon lang, ha? Okay? Ibig sabihin nito, hindi naman kayo hirap. Somehow, nakakatulong siguro kayo sa mga taong mga nangangailangan, taong mga wala, di ba? You're very, very generous. Kaya siguro dito nakikita ko, baka pinagseselosan kayo ng iba, di ba? Baka maganda ang buhay nyo ngayon. Kung kaya dito hindi nyo lang alam. It's like merong tinatawag na siya, okay? Siya ang iniisip niya, maarite ka pamilya or kung sino man ito, di ba? It's like gusto niya makuha niya yung iyong tinatawag na posisyong kalagayan, yung iyong tinatawag na abundance na nakakamtan yan. Kasi nakikita niya very, very generous. Nakita ko, napaka very generous ninyo ngayon, ha? Okay, yan. It's like, hindi mo ipinagdadamot. It's like your abundance na titikman mo, hindi mo pinagkakait sa iba. Di ba? Yan. So, let's see your future, okay? What's in your future? So, nakikita ko dito for some of you is in the future is it's like tinatawag namamahinga na kayo. Pero nakikita dito na ayaw ninyong i-give up ang inyong trono, di ba? Ayaw ninyong i-give up yung inyong tinatawag leadership. Kahit wala na kayo sa katungkulan, di ba? Let's say sabihin natin, retired na kayo. Retired na kayo sa government, retired na kayo sa trabaho, pero nananatili yung tinatawag, napaka-dignified ng taong ito. Kita mo siya, di ba? Kahit retired na, in the future nakikita ko ha, kahit retired ka na, ayaw mo pa rin isuko ang iyong tinatawag na crown o kaya yung iyong kapangyarihan, di ba? It's like nakikita ko for some of sabihin natin nasa bahay ka. It's like halimbawa sabihin natin ikaw is dating surgeon, okay, or a teacher, 'di ba? Pero dito tinatawag na
Kumbaga, halimbawa, nakaupo ka na sa, di ba, sa upuan, sa ukay-ukoy. Kumbaga, dito ay matanda na ang nanay ko. Pero pinapakita mo pa rin dito yung tinatawag na naging kapangyarihan mo. Dala-dala mo pa rin hanggang sa pagtanda mo. Yan ang nakikita ko sa inyo for the future, di ba? It's like, dignified. You want to be very, very dignified, okay? Sa pagtanda mo. Yun ang nakikita ko. Na kumbaga dito hindi nila malilimutan na once upon a time you were a teacher, you were a surgeon, you were a governor, you were a whatever your trabaho, an abogado, something like that, diba? Very, very dignified. Pinapakita mo pa rin, diba? In the future, kahit matanda ka na. Yan, ha? So nakikita dito, it's like memories, okay? For some of you, yan, ha? Ay tinatawag na respeto ng tao. Yan, ha? In the future, nakikita dito yung tinatawag na flashback. Okay? It's like maybe you will tell people about your achievements from the past na nagawa ninyo. Okay? Yeah, it's about telling stories. Diba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na retirement na, okay? Enjoying your life, di ba? It's like maaring for some of you, halimbawa sabihin na nating, ano na ito? It's about time, okay? Para ibaba na ang inyong tinatawag na corona. May magta-take over na, okay? In the future, yan. It's like, ako'y maghahanda na, yan. Kumbaga dito, I accept, di ba? May pension years. Yan, ibig sabihin nito yung tinatawag kayo na, di ba? Binibigay mo na yung responsibilities, halimbawa sa anak or sa apo, di ba? It's like tinatawag na kayo na ang mag-take over. Ano man itong na-achieve ninyo, nagawa nyo, kung ano man itong na-acquired ninyo from the past, di ba? So nakikita for some of you in the future, you are alone. But it seems maganda ang inyong future. Okay? No problems. It's like nagawa mo na ang tungkulin mo.